Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Grabe mga kaibigan, grabe napakainit ng panahon po. Siguro mga ganitong umaga pa po, parang 42 degrees na mga kaibigan. Talagang ito po ay peligroso sa ating mga manok, lalo na sa mga sisyo mga kaibigan. Dito po ako nakaranas dati yung napakainit na panahon po nung nagdaang taon mga kaibigan. Yung Paul Kulira po, matake po. Mga ganitong klaseng init mga kaibigan. Turo yan, kaya iwasan natin yun. Kung medyo, na talaga, medyo tuyong-tuyo yung lupa, lagyan natin ng tubig mga kaibigan para naman medyo iwasan natin yung alisngaw sa lupa po mga kaibigan. Yung anong tawag doon sa Tagalog mga kaibigan, yung yung parang sumisingaw na sa lupa po. So, yun ang nakakaano sa manok mga kaibigan. Ito namang may topic natin ngayon mga kaibigan ay napakasimple lang po pero napaka-importante mga kaibigan kasi itong tinatawag natin mga dosages po sa ating mga binibigay na injectable vitamins mga kaibigan, kung ilan ang ating ibigay, kung kailan, yun po, kasi itong namang injectable, alam naman natin yun, injectable vitamins, yung mga complexo, yung mga bago ngayon, buliboy, yung mga medallion, yun lang naman mga kaibigan, pero sa akin, nakasanayan ko po ay complexon, mga kaibigan, talagang madiin yung mga palo ng mga manok po. Yun ang pinakasimple lang, pero yung mga Tiabex, grabe yun mga kaibigan. Hindi ko alam kasi kung may nakagamit na ng mga iba't ibang mga injectable po, talagang madiin ang mga palo ng mga ganong klaseng vitamins mga kaibigan. Pero sa akin naman dyan mga kaibigan, pag ako'y nagbigay dyan weekly, ay 0.3 lang mga kaibigan. Pero pag ginagamit ko yung may last 3 days na yun before the flight, 0.3 lang or 0.25 po. Yun lang po mga kaibigan. Pero pag tayo naman, gumagamit tayo every 15 days mga kaibigan, ay 0.5 po. 0.5 ang sa akin dyan, 15 days. Pwede namang 1 month, maintenance mga kaibigan, 0.5 din mga kaibigan. Kasi pag nagkakamali ka dyan, mag-weekly ka, 0.5, parang mataas na dosage na yun mga kaibigan. Isang manok na inilaban mo, tapos mag 0.5 ka weekly, medyo mabigat na yun sa manok siguro mga kaibigan. Depende lang naman yun. Mayroon namang mga medyo matitibay na manok, katulad ng mga hatches. Pwede siguro 0.5 mga kaibigan, pero sa akin po, okay lang, pinaka-light lang, mga kaibigan, 0.3 lang talaga, mga kaibigan, mga weekly po. Pero pag every 15 days ka, 11 days ba, ay 0.5, pwede na yun. Pero kung pag-maintenance lang, 0.5 per month, mga kaibigan, monthly po, 0.5, mga kaibigan. Kasi ito namang, mga kaibigan, ito namang talagang injectable po, nakatulong talaga. Kasi napaka-importante yung B12, mga kaibigan, B-complex. Napaka-importante yun sa manok po. Kasi yun ay nagbibigay ng ng kanilang mga kaibigan, yung blood circulation po. Yun ay talagang malaking tulong sa manok mga kaibigan. Dati naman wala naman yun, pero napaka-importante talaga magbigay tayo ng mga vitamina po kaysa mga mga kaibigan, mga antibiotic po. So sa akin mga kaibigan, hindi naman natin yan santabi yung mga antibiotic kasi napaka-importante din yun. Magbigay ako mga kaibigan monthly po. Talaga mag-bacterial flushing tayo mga kaibigan kasi napaka-importante yun. Katulad nitong panahon na to, ang pinakamaganda dito mga kaibigan, yung mainit na mainit po, yung silictrogen mga kaibigan. Yung mga electrolyte mga kaibigan, maganda yun dito ng ganitong panahon po. Magbigay tayo ng mga ganong klaseng vitamina mga kaibigan. Yung mga electrolyte. Pero sa akin, ganito, silictrogen ang pinaka-the best po. Hindi naman tayo nag-endorso kasi hindi naman tayo endorso dyan. Pero yun lang talaga ginagamit natin na bilang isang magmamanok mga kaibigan. At saka may nag-message sa akin kahapon na, boss, napakagaling daw yung gold, saltada na po. Totoo yan. At saka naghanap na siya ng isang babaeng bulik mga kaibigan. Totoo yan mga kaibigan kasi kung wala tayo na may mga walang pira, gusto lang natin maglaban, makapulos tayo ng mga galing na manok. Walang iba mga kaibigan. Gold saka bulik mga kaibigan, para ka rin nag-cross nandyan ng po, rounded saka kilso mga kaibigan. Totoo yan. Kahit mga hindi kilalang mga bulik dyan, hindi kilalang mga gold po, kasi ang gold mga kaibigan, kadalasan dyan, kahit walang bloodline na gold na yan, talagang magsalta yan mga kaibigan, yan ang nakapagtaka po. Totoo yan mga kaibigan, kasi alam naman natin, sa mga usap-usapan mga kaibigan, ang gold talaga ay, yan, galing sa yan, yung mga Dukhal Silimon mga kaibigan, parang throwback siguro ba mga kaibigan, Lagyan siguro ng gold kasi sa sweater, ang alam ko dyan,
yung mga yellow pumpkin po, pinasok para magkapunkan yung isang mga sweater, mga kaibigan. Pero itong gold talaga ay, ito talaga ay ano po, yung tumaw ba mga kaibigan sa limon, mga kaibigan. Kaya bihira ka lang makikita ng mga gold na sagasa po, yung mga hindi magsalta, yung ground fighter. Bihira lang yun mga kaibigan, kahit mga wala pang bloodline ng mga gold na yan. Ito lang mga angat yan. At saka yung mga balaw na hindi naman, wala namang mga bloodline, napakagaling po, may mga ilag, parang round din. Tapos pag i-cross mo yan sa gold mga kaibigan, ako, ang mga offspring dyan, siguradong magagaling po. Yung, kung ang ating hinangad ay panlaban lang, ako, di ho kayo magkamali dyan mga kaibigan, kasi dati pa po ay matagal akong nagbe-breed ng mga gold mga kaibigan. Siguro mga maabot na ng mga 10 years po. Dalang-dala ko pa yung gold ko dito dati. Pero yung mga gold ko ngayon, yung itong gold ko, nag-iisa lang yan. Pero napakagaling po. Parang bumabalik yung gold ko dati mga kaibigan na galing sa reject po. Pero yan po ay ang base, ang nagbabase sa dugo dyan mga kaibigan ay puro golden boy na. 3/4 na golden boy. Parang 1/4 na ano po? 1/4 na puso mga kaibigan. At saka yung puso naman, yung gold naman na ginagamit kong inahin, may mga ano pa yun mga kaibigan, may mga 1/4 na yun na ano, gold po. Kaya baka may mga 1/8 na lang dyan mga kaibigan na gold po. Mayroon pa rin mga kaibigan, pero ang solid na ano dyan ay golden boy na po. Pero napakagaling mga kaibigan. Napakagaling na gold, kaya pinarami ko mga kaibigan. Kinocross ko siya sa golden boy, kinocross ko siya sa bulik, kinocross ko siya sa gray, kinocross ko siya sa golden boy ulit. Naku, grabe. At saka Silton pa mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung sa anong mga lumalabas yan. Siguro magagaling yan mga kaibigan, kasi pag manok kasi pinag-usapan mga kaibigan, talagang hanapin talaga natin yung saltada. Sa akin mga kaibigan, hindi lang saltada po. At saka tingnan ko rin kung saltada siya, at saka may palo siya dun sa ire mga kaibigan. Yun ang pinaka-importante mga kaibigan. Kaya sinasabi ko, pag may manok kang anong kaibigan, manok kang ng saltada, sanayin mo sa taas mga kaibigan, ikatskak mo. Tapos yung katskak mo nagagamitin, ito lang ipapalo mo rin yung ano mo, yung manok mo na tinitrain mo po. Napaka-importante yung katskak mga kaibigan, at saka pumapalo talaga yung manok sa ire. Pag masana yung manok mo doon mga kaibigan, ako, talagang may mga 80% ka na dyan mga kaibigan, medyo lamang ka po. Kasi sa labanan dito, lalo na sa Pilipinas mga kaibigan, ako, napaka-importante yung saltada po. Pero hindi naman sa lahat ng panahon, kasi pag dyan sa lupa, mayroon din cutting na medyo accurate din mga kaibigan, kasi tayo naman dito ay, lalo na sa Pilipinas, ang mga manok ngayon mga kaibigan, ako, napakaraming magagaling na po. Hindi mo na masabi na itong manok to mananalo to kasi round hit to, kilso to, hindi pa rin mga kaibigan. Kasi pag ang napaka-importante talaga mga kaibigan, yung handling ng manok po. Yung isang handler mga kaibigan na marunong makiramdam kung ano yung mga dinaramdam ng isang manok na kinukondisyon niya mga kaibigan. Na ilagay niya sa mga comfort zone po na talagang pumapalo yung isang manok mga kaibigan. Lalo na yung tinatawag nila mga kaibigan na palabasin daw yung ano, yung anong tawag doon na, yung yun bang magamit sa ano mga kaibigan, yung nakalimutan ko lang po, pasensya na. Yung ano, yung ito, adrenaline rush mga kaibigan. Dati mga kaibigan, may naka-ano ko dyan, may naka-ergo ako dyan. Isang vlogger din, kasi sabi niya, sa conditioning daw, hindi na daw gumagamit, hindi na daw importante yung mga vitamins. Palabasin na daw yung adrenaline rush. Pero alam ko yung adrenaline rush mga kaibigan, yun yung sa tao mga kaibigan, yun yung magamit mo sa pag may sunog, medyo naano ka, nagulat ka mga kaibigan, makabuhat ka ng mga medyo malalaking mga gamit po dahil sa kaba mo mga kaibigan. Yun ang tinatawag mga kaibigan na adrenaline rush po. Kung sa manok mga kaibigan, paano mo gawin yun? Paanuhin mo yung manok mga kaibigan, di ba? Gulatin mo para lumalabas yung adrenaline rush. Ang manok naman mga kaibigan, lumalabas yung pag video condition yung manok mo, lalo na pag binagyan mo ng mga vitamina mga kaibigan. At saka sa heart nila, lumalabas yung mga testosterone level nila, nag-level up po, ay talagang lumalabas yung tinatawag na adrenaline rush mga kaibigan. True, vitamina din, kasi napakalaking bagay po yung vitamina mga kaibigan. Sabi nila, hindi na kailangan yun kasi napaka-importante yun sa manok mga kaibigan. Lalo na, example, sa mga tao, magja-jogging yung isang tao, instead na makuha niya yung mga 1 kilometer, makuha pa niya yung mga 5 kilometers mga kaibigan. True vitamins na tinitake ng isang tao po.
Kaya yung vitamins mga kaibigan, hindi ako naniwala na hindi makatulong yun mga kaibigan. Isa po yun sa factor na yung ating mga alaga po ay talaga makapagpalabas ng mga medyo malalakas na palo, yung mga undescribable na mga kaibigan, yung mga ilag na hindi mo ma-describe mga kaibigan kung bakit nagawa niya yon. Yung mga tinatawag lang phantom blues mga kaibigan, na hindi mo makita sa mata mo mga kaibigan, sa bilis mo. Totoo yan mga kaibigan. Yung tinatawag lang phantom blues mga kaibigan na hindi mo makikita sa iyong mata po, sa bilis po mga kaibigan. Yun po tinatawag na phantom blues mga kaibigan. At saka yung adrenaline rush naman mga kaibigan, at binablog ko na yan dati po sa akin po, sa paningin ko, pananaw ko, o isang manok ay pointed na talagang madali na lang makuha yung tinatawag na adrenaline rush mga kaibigan. At through sa yung pagbibigay ng mga vitamina, exercises na nagpapa-enhance din sa testosterone level ng isang manok, na medyo makuha nila yung palo na tinatawag lang palong may galit po. At saka yung mga ayag bibi mga kaibigan, napaka-importante po yun, lalo na sa mga video sa exam mga kaibigan. Dami ng mga tama nila. At talagang may mga panlas sila na mga kaibigan, na yung tinatawag lang na ayag bibi po. Grabe mga kaibigan, yung mga 5 seconds bago huminto. Naku, grabe yun mga kaibigan. Eh sa atin, bilang isang magmamanok mga kaibigan, hindi lang tayo puro puro palo, puro ilag. Kaya napaka-importante din yung kaibigan na sa conditioning po, na kailangan talaga nating pagmatyagan yung pag-aralan kung ano man yung mga dapat nating ibigay po. Katulad ng mga sinasabi ko mga kaibigan, yung mga multivitamins na mga mura lang, Inerbon tsaka B12, mga simpleng bagay lang yun mga kaibigan, pero pag na-try mo yun, ay talaga mahanap-hanapin mo po. Talagang sabihin mo talagang totoo yung kay Macau. Yung mga Rubicon video dito, nako. Kahit ganun lang yun mga kaibigan, panglulo lang yun. Pero talagang talagang madiin yung mga palo ng isang manok mga kaibigan. Ayun lang po, yun lang ay talagang usapang magmamanok lang. Enjoyment lang mga kaibigan. Bilang isang magmamanok po. Ako nasayaan ako kanina mga kaibigan, yung golden boy ko na yung natira ko, isa na lang yung natira mga kaibigan eh. Yung medyo na yung medyo na namilay siya, pero okay na ngayon mga kaibigan. Super talaga mamalo mga kaibigan, talaga na-enjoy ako po. Talagang natin yan, isali natin yan kasama doon sa goal mga kaibigan. Kahit matalo pa yan, talaga ipakita pa rin natin yung video para naman makita nyo na ganun pala yung dahilan na bakit natalo yung manok na yun, ganun ba? Baka sa pagkondisyon mo, hindi mo inilawan, mga ganung klase po, kasi sa labanan po mga kaibigan, sa exam po, napaka-importante ito mga kaibigan, yung magpailaw ka. Kasi may manok ko dati mga kaibigan, kasi sa mga ulutan, hindi na ako magpailaw dyan dati mga kaibigan, pero nung nangyari ito sa akin mga kaibigan, talagang nagpailaw na po ako, kasi dito sa probinsya, kahit sa mga ulutan mga kaibigan, umaga o tanghali yan, talagang may ilaw na po. Kasi yung manok mga kaibigan, instead na paluhin yung manok niya, masilawan siya sa ng ilaw, ay talagang yung manok niya, humihinto yun. Tinitingnan yung ilaw, tapos doon siya doon siya mapalo po. Yun ang problema sa atin mga kaibigan, pag hindi tayo magpailaw po. Talagang, at saka ang ilaw naman mga kaibigan, nakakatulong doon mga kaibigan na mag-enhance yung ng manok, yung energy at saka yung parang hype niya mga kaibigan ba, yung tinatawag nilang testosterone level ng isang manok mga kaibigan, talagang mag-enhance din mga kaibigan, katulad ng yung magpakasta ka. Kailangan pailawan yung mga kaibigan para mag-video yung isang manok, mag-fertile yung babae po. Nakakatulong din yun mga kaibigan, hindi lang po sa na hindi magulat yung isang manok. Nakakatulong din yun mga kaibigan na makapag-enhance ng testosterone level ng isang manok po. Doon mo sa atin mga kaibigan, talagang usap-usapan na to, pero pag medyo may makuha mo yung mga kaibigan, yung punto talaga, baka makatulong din sa iyo po. Hindi naman ito sa lahat ng panahon na kung sinasabi ni Macau, ito po yan. Hindi naman lahat mga kaibigan, kasi depende din kasi yun sa kung paano mo ginagawa po. Kasi tayo naman mga kaibigan, hindi naman natin masigurado yung mga laban na yan. Kahit anong paka-eksperto ka mga kaibigan, totoo yan. Kahit ang kontra mo hindi ka magkondisyon, hindi mo pa rin yung masigurado mananalo ka po. Kahit gaano ka paka-eksperto mga kaibigan, kontrahan ka lang na mga medyo na manok, yung mga rasa lang dyan, tapos hindi pa kinakondisyon yung sayo, grabing conditioning, grabing pakain, vitamina, pero hindi mo masigurado mga kaibigan na mananalo ka po. Totoo yan.
Kaya ang daming nagkakamali dyan, mga kaibigan, kaya sa atin. Bilang isang magmamanok, iwasan natin yung magyabang tayo, mga kaibigan. Yun lang talaga, mga kaibigan. Yun lang talaga, number one po. At saka, be honest, mga kaibigan. Yun lang. Para naman magabayan yung swerte natin po. Kasi pag di tayo honest, mga kaibigan, ano tayo dyan, ano tayo na exam, baka yung sinasabi lang gahaba, mga kaibigan. Yan ang pinaka ano dyan po. Kaya sa atin, mga kaibigan, ito talagang usapang magmamanok lang. Bilang isang magmamanok ay talagang magandang umaga sa ating lahat po. At saka enjoy life, mga kaibigan. Good morning po.